Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, tulungan ko kayo makapag-English kung saan po ay yung English sentence po natin ay nag-uutos. Nagagamit po tayo ng salitang make para makapag-utos na sa Tagalog ay gumawa. Okay, magbigay na po agad ako ng halimbawa. Gumawa ka ng umagahan para sa atin. Pag in-English nyo yan, you make breakfast for us. Okay, isa pa. Gumawa ka ng tanghalian para sa kanila. Pag in-English nyo po yan, yung gumawa ka ng, you make. Yung tanghalian, lunch. Tapos yung para sa, for. Tapos yung kanila, them. You make breakfast for them. Na-English na po natin yung gumawa ka ng tanghalian para sa kanila. Ngayon, subukan naman po natin ay papangalanan po natin kung sino ang magbebenepisyo ng paggawa mo ng umagahan, tanghalian o hapunan. Subukan po natin sa hapunan naman. Gumawa ka ng hapunan para kay Mario. Pag in-English nyo po yan, you make dinner for Mario. Ganon naman po. Okay? Yung para kay, ginagamit po sa taong pinangalanan nyo. Tapos yung para sa po, ay ginagamit para dito sa salitang akin, iyo, atin, amin, kanila, at saka itong kanya, na pwedeng he kung lalaki, she kung babae. Okay po, makikitandaan na po. Ngayon, pwede po nating tanggalin itong for at saka ito pong listahan na nasa baba, simula me hanggang kay Mario. Pwedeng tanggalin natin yan kung saan ay makakabuo pa rin po tayo ng utos. At ito po yung mabubuo po nating utos. Gumawa ka ng umagahan. Hanggang dyan lang po, nakabuo na po agad tayo ng utos. Pag in English yan, you make breakfast. Isa pa, gumawa ka ng tanghalian. You make lunch. Gumawa ka ng hapunan. You make dinner. Maski hindi po kasama itong for at saka itong nasa baba. Nagsasama lang po tayo nitong for at saka itong nasa baba, napipili nga po tayo ng isa para masabi natin kung sino ang magbebenepisyo o makakatanggap nitong umagahan, tanghalian o hapunan. Yun lang po yun. Para maging detalyado ka kung sino ang makakakain ng umagahan, tanghalian o hapunan. Pero kung gusto nyo tanggalin yan, gusto nyo utusan lang yung taong kausap nyo, edi hanggang dito lang po sa umagahan, tanghalian o hapunan. Hanggang dyan lang po. Pili lang po kayo ng isa. Okay po? So sana makikipractice po itong ating leksyon at alam nyo naman po kasi ito po ay gamit na gamit. Maraming salamat po.